Isang mapagpalang araw muli at welcome sa Bets Pilipinas. Mabuhay! Okay. Pag-usapan po natin itong impeachment pa rin. Sapagkat ang daming naglabasan ng mga kanya-kanyang pahayag. After ng makalikom ng perma na 215. Okay, naakyat agad sa Senado within 1 day. O, di ba ang bilis? Ang bilis, di ba? Ay ngayon, itong mga nagsipirma doon sa impeachment, may kanya-kanyang pahayag, may kanya-kanyang paliwanag kung bakit sila ay pumirma at kung bakit ang iba naman hindi pumirma. Katulad po nito itong isang dating tumatakbong senador, party-list congressman, nangunguna sa survey. Alam natin na siya po ay bata ni Romualdez, bata ni BBM. Pero hindi siya pumirma sapagkat ang dahilan niya ay sabi niya, kasi nangunguna siya sa survey. At kapag siya po ay nanalo bilang senador, ay magiging judge po siya, magiging hurado siya dun sa Senate impeachment laban kay BP Sara. Advance grabe advance. Talagang sigurado na kalain nyo, ganun ang katwiran nitong party list congressman na ito. Alam naman natin na siya po ay bata ni Speaker Romualdez, tumatakbong senador, under sa lakas, under sa pikit ni BBM. Siyempre, alam natin na ang kanyang panig, ang kanyang puso, ang kanyang isip, nandoon sa kanyang boss, sa kanyang kapartido. Kay Martin Romualdez at kay BBM. Di ba? Kaya, nagmukha po itong ano ba matawag dito? Ano ba tawag dito? Nagkukunwari ba tawag niyan? Kasi alam natin na siya po ay bata ni Speaker Romualdez. Tapos sasabihin niya kasi baka manalo, baka maging judge ako balang araw sa impeachment ni Sara, kaya ngayon pa lang dapat ipakita ko neutral ako. Kalokohan, kalokohan, di ba? Hindi, obvious naman na ito ay bata ni Speaker Romualdez. Kahit anong gawin niya, sasabihin niya, hindi ako pipirma dyan. Hindi ako pipirma dyan para hindi madungisan ang aking pangalan. Hindi, alam na namin kung saan ka panig, bossing. Alam na namin kung saan ang inyong pagkiling. Alam namin. Kaya wag niyo na kaming bulahin. Okay? Kami mga DDS, hindi ka namin iboboto Hindi ka namin iboboto. Okay? Yan po sana maging totoo tayo Huwag tayo magbulahan dito. Okay? Ngayon, ito pa meron pa isang congressman na nagpaliwanag bakit siya bumoto pabor sa impeachment. Katulad nito itong si 2nd District Representative Surigao del Sur, Congressman Johnny T. Pimentel. Johnny T. Pimentel, at ang sabi niya rito, ito ay official statement nakalagay siya nga ba ito talaga? Kailangan nakalagay official statement So malamang kanya to. Ito sabi niya, kanyang paliwanag sa kanyang mga kababayan. Sa salitang Bisaya ito. Bisaya Siargao Sabi niya, Surigao non sabtada. Lamang na ay niyo na ipit kami kuman. Lisod mo kontra sa admin. Bisan worse kuman ang admin pero no choice. Sa gayod kami ni Kong Momo. Sunod kami bisan dili sa amo gusto. Kaso mo cut off
budget sa amo opisina. Congressman Johnny T. Pimentel. Official statement. Okay? Siya po pala ay under ng National Unity Party. Kung hindi siya sumunod sa gusto ng administrasyon, ang kanyang opisina ay babawasan ng budget or pinaka-worst, pwedeng maging zero pa. Okay? Ito Bisaya ito pero bagamat hindi ko masyado maintindihan yung iba dito pero yung meron naman tayo na intindihan kahit paano, okay? Sabi niya kasi kahit daw ang admin ay worse, pero no choice sila. Ano nakalagay Command lisod, nakakalungkot daw, kumontra. Sa admin, bisan o kahit worse. Okay? Kahit worse, nakakalungkot kumontra sa admin kasi nga pwedeng bawasan ang kanilang budget. Okay? Ngayon, alam po ninyo mga kababayan, unang-una, sa aking pagkakaunawa sa konteksto nitong sinasabi ni Congressman Pimentel, sila ay hindi naninindigan sa tama. Hindi nila pinaglalaban ang tama. Na kahit nakita nila na worse ang admin na ito. Actually, pag sinabing admin, kasama na dyan, siyempre lahat na. Administrasyon Marcos, administrasyon ni Speaker bilang Speaker of the House. Ang tinutukoy niyang worse. Okay? Ngayon, ang ayaw natin sa ating mga mamabatas ay yung hindi naninindigan sa tama. Nagbubulag-bulagan sila sa mga gawang mali ng administrasyon dahil lamang sa pera, budget. Ngayon, alam po ninyo, tayo mga ordinaryong tao, maintindihan natin kung ang isang congressman ay walang magawang proyekto dyan sa kanyang baluarte. Ano ba yung mga tinutukoy natin mga proyekto na yan? Yan yung mga infrastructure, kung ano man yan, yung mga school, kung ano man yan. Okay lang yan dahil lang bilang congressman, ang alam natin sila po ay may tagagawa ng batas. Ngayon, kung wala po silang budget, dahil sila ay tumutol sa administrasyon, at kung wala silang budget, maintindihan natin, sabihin lang nila sa ating mga mamamayan, kanilang mga constituent. Mga kababayan, wala tayong pondo kasi ay pinaglalaban natin ang tama dahil dyan, hindi tayo binigyan ng pondo. Maintindihan natin yun. Masahanga tayo. Pero, dahil nagpikit mata ka lang para ituwid labanan ng tama, adi pati ikaw may kasalanan. At biblical po yan, mga kababayan. Biblical po yan. Hindi lang kasalanan sa mata ng tao, sa batas ng tao, pati sa batas ng Diyos. Kasalanan din yan. Ang pakikipag-isa sa mali, lahat kayo mali. Biblical po yan. Ito yung mahirap dito Bakit kanyo? Ito yung mahirap dito. Kapag corrupt ang namumuno, yung sa baba niya, corrupt din. Bakit? Kasi, kapag ginipit niya itong sa baba niya, walang magawa kundi sumunod sa kanya, kundi lahat sila pare-parehas na. Maliban na lamang kung ang sa ibaba ay kumontra at hindi umayon sa gusto ng nasa itaas.
Ano mahirap dyan? Kapag korap ang namumuno at itong sa ibaba ay hindi tumutol, hindi lumaban, hindi lahat sila pare-parehas ng korap. O, di ba? O tulad dyan, no? Ha? Napilitan lang pala itong si Pimentel. Ah, eh ngayon, ngayon, kinonsinti nyo ang mali. Kinonsinti nyo ang mali ng amo ninyo. Alam nyo nang mali, pero nagbulag-bulagan kayo dahil sa pera. Kung sabagay, matagal na namin alam, nakikita na namin yan eh. Kami, alam na namin yan, mga ordinaryong tao, alam na namin na kayo po ay nagbulag-bulagan namang sa mga issue ngayon. Pero sa halip na labanan ninyo, ito lang, si Sara lang ang binabatikos ninyo. At gusto nyo ipatanggal, gusto nyo ipa-impeach. Di ba? Yan ang mahirap dyan, mga kababayan. Kaya, siguro nga dapat na itong mga congressman na ito, wag nang bigyan ng, wag na ibuto ulit kasi nga, wala eh. Naging kasangkapan lang sila sa korupsyon, sa kapalpakan. Kung ganito ang paninindigan ng ating mga mamabatas, wala mangyayari sa bansa. Lalong lalakas ang loob nitong mga namumuno sa kanila. Kasi nga alam ng namumuno na itong sa baba nila ay sunod-sunuran sa kanila. At ginagamit pa ng pinuno, ng namumuno, itong sa baba niya. Para sa kabulastugan. Di ba? Kita nyo naman. Ang lakas ng loob ng namumuno ngayon. Magsinungaling. Di ba? Katulad yan, mga kababayan. Sana ang ating panalangin sa Panginoon Diyos, sana wag nang manalo ito mga ito. Loobin sana ng Panginoon Diyos ang ating panalangin na sana wag na manalo ito mga ito. Ito mga mambabatas nito na mabuso sa ating kaban ng bayan. Mabuso sa kapangyarihan. Okay?